I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists and supporters. Ayan mga bes, mga Marcos Loyalist supporters, ito para sa inyo. Oh, nakikita nyo mga kababayan, itong nakikita ko, siyempre, si dating Benigno Aquino, former president, former president Digong versus Panot Agay. At siyempre mga kababayan, yan po ang dating ES ni dating Pangulong Digong. Alam nyo kung bakit? Nako. Di ba nagkaroon yata ng hearing sa kamara? Tungkol dito po guys sa secret agreement. Oh, sinabi ko na nga ba sa inyo? Sinabi ko noon pa, pag nagkaroon ng secret agreement tungkol po dyan sa Western Philippine Sea, sino ba talaga ang may salarin? Marami pong mga pangalan na madadamay. Tandaan nyo po yan. At ito na nga, nangyari na mga beswa. Sino ba talaga sa kanilang dalawa, no? Si Panot at saka si Digong ang salarin. Sino ba talaga sa kanila dalawa ang dapat sisihin? Bakit nawala ang Ayungin Shoal? Oh, correct me if I'm wrong guys Bakit? Ito mainit-init pa. Basahin po natin Oh, di nagkatotoo yung sinabi ko. Bakit? Maraming madadrag na pangalan. Nabanggit ko yan si Aling Maliit at saka si Panot. Marami pa, Ngayon mga kababayan, mayroon po ako na i-upload na video dyan 2022. Ang in-upload ko dyan, yung sinabi po ni General Parlade, na yung dating ES ni Panot ay sangkot doon sa pagtatambak dito po sa mga dolomite at mga buhangin na kung saan na ginagawa, no? Yung artificial na ginagawa ng China ngayon at nakatayo diyan sa Western Philippine Sea, di ba? Oh, see? Dahil milyon ang kinikita niya diyan. Oh, di ba? Kasi nung nagtambak ng buhangin ang mga chikwa diyan, may alam si dating ES Attorney Ochoa. Sinabi po ni General Parlade po yan, may video po ako dyan sa YouTube ko. Hindi po nabubura yun. Kaya malakas ang loob ko na sinabi yan. So sabi ko nga, kaya nga sinasabi ko, maraming madadrag na pangalan pagdating sa investigasyon dyan sa secret deal. Sabi ko sa inyo bakit? Ito. Ito Sabi po ito guys ng, ano ba yan? Yan mga kababayan. Nagtuturuan na mga beswa. Sabi ko sa inyo. Anong kapalagay nyo? Nakita nyo yung nakikita ko? Kasunduan sa Ayungin Shoal galing umano sa Aquino administrasyon ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte, si ES Medaldilla ba yan? Medaldilla. Sorry po, bulol po more. Ito po guys, ang sinabi po ng GMA News, okay? See? Baka sabihin nyo, wala tayong source. Ayan, see? So, basahin po natin ang kabuuan mga kababayan, okay? Basahin natin mga kababayan, Sinabi ni Salvador Medaldilla, na dating Executive Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nabuo umano ang kasunduan sa China na pagkain at tubig lang ang pwedeng dalhin sa mga sundalong nasa Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Noong 2013, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na pumanaw noong 2021. Inihayag ito ni Medaldilla sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Defense and Secretary at Special Committee on
West Philippine Sea nitong Martes kaugnay sa umano'y gentleman agreement na pinasok ni Duterte sa pamahalaan ng China. Yes, I think kahapon po 'yon, no? May 20, yes, correct me if I'm wrong guys, kung May 20 or May 19 to 2024. I-check ko nga mamaya, no, para i-correct natin. So ayan guys, siya po yata ang sumipot, no? Nagkaroon po ng hearing dyan sa Kongreso. So, si ES yata ang humarap. Nako po, ayan na po tayo. Ito na, umpisa na yan, mga beswa. Sabi sa inyo maraming mga pangalan na madadamay. Diba guys? Ituloy. Ang sinabi po dito guys, the information as gathered was that there was a previous commitment that food and water will be allowed to be shipped to the debilitated vessel in 2013 ayon kay Medaldia. Gay. Yan na sinasabi natin guys. Ayaw mag-ano di ba mga besh? Anong sabi? Anong kapalagayan niyo mga kababayan? Anong sabi? The information I gathered was there was a previous commitment that foods and water will be allowed to be shipped to the debilitated vessel on 2013 ayon kay Medaldia. Yun naman talaga mga kababayan, di ba? Ang allowed lang yung pagkain. Pero bakit nagbago ang isip ni Chekwa? Pati pagdala ng pagkain hindi na ina-allowed, di ba? Hinaharangan na talaga. Sabi sa inyo guys, may dahilan yan kung bakit sila nanghaharas. Ngayon, umpisa na ito. Sabi pa, that what I gathered when the decision came out 12 days after we assume office. Bago sila pumasok sa bilang guys, sa office, nung pumasok ang new administration, 12 days, sa kanila na nalaman. Agay. I was just asking around what's the present status of the Ayungin Shoal because I know there was a vessel there, dagdag niya, sabi niya. Di ba? I was just asking around. Kanino kaya siya nagtatanong? So sabi pa dito guys, diretso natin, okay? Para alam natin 'yan. Sabi po dito guys, taong 2016, nang nanalong Pangulo si Duterte, ang taong din kung kailan lumabas ang desisyon ng arbitral tribunal na pabor sa Philippine kaugnay sa kasong isinampa ng Administrasyong Aquino sa panghihimasok ng China sa Western Philippine Sea. Gets nyo guys? So yan. So, bakit ang pinagtataka ko lang dito guys, bakit lumabas ang desisyon noong 2016 nung isinampa ng dating administrasyon ni Panot, pero bakit involved si dating ES Ochoa sa pag-iimbak ng mga buhangin dyan sa pinag-inimbakan ng mga Chinese? Di ba? Ano anyari? Hindi natin alam mga kababayan, maraming katanungan pero malalaman natin yan sa pagdating ng mga panahon. Yun po yung sa akin kung bakit nagsampa ng kaso yung admin ni Panot na samantala naman ay involved itong ES niya sa pag-imbak ng mga buhangin at dolomite dyan sa pinag-imbakan ng pagpapatayuan ng artificial island ng Chekwa. Ang gulo, no? Ayon kay Medaldia, si dating Defense Secretary Voltaire Gasmin umano ang pumasok sa sinasabing kasunduan tungkol sa Ayungin Shoal noong 2013. Sabi ko sa inyo sanga-sanga na ito guys, ang mga pangalan na lumalabas. Kasi may idea na po ako dito dahil doon sa sinabi ni General Parladi, mga beswa. Alam niya ito, malamang pag pag maipatawag ito si General Parladi, tingnan nyo, sasabihin niya yan, nakasangkot ito si ES. Nako, delikado itsets, mga beswa. Kasama ang nooy Chinese Ambassador to the Philippines na si Ma Kiking.
Oh, si Ma Kiking. Oh, I think Trillanes also know about this, guys, 'di ba? 'Di ba 16 times na pumunta ng China? Nako, Trililing humanda ka. So, I think guys, ito pa ha. Alam po natin si dating Senate President Manong Johnny, Juan Ponce Enrile. For sure guys, mayroon siyang alam dyan, ha? Oh, may tatanong yan, sabi ko sa inyo yan. So, exciting ito mga besa, hintayin natin. Sinabi ni Medialdia na iginagalang lang umano ng Duterte administration ang naturang kasunduan na pinasok ng pinalitan nilang administrasyong Aquino. O, ginagalang ni Duterte. Nako, ikaw naman, Tatay Digong, sana po pinaglaban nyo na. Mas habang maaga pa. Dapat ginawa nyo ng paraan. O, 'di ba? Pero masyado kayong malambot din sa China Kasi best friend kayo Kaya yan tuloy namihasa ng China. Only di Pangulong Marcos Jr. talaga pinaglaban niya yan. Kaya abangan natin guys ang susunod na mga kabanata. Ano ang magagawa ng ating Pangulong Marcos Jr. I mean is itong yes, ang current admin, ano? Alam ko may continuation yung ano na yan because that was respected. We had to follow that, diba? O, sabi, for us to move on, saad niya. Agay! So, ibig sabihin guys, parang pinabayaan nyo na lang. Tapos mag-move on lang kayo. Hindi nyo malang pinaglaban yung economic zone ng bansang Pilipinas. Alam nyo na kawawa naman yung mga tao dyan na mangingisda. Yan lang ang hanap buhay nila. Agay, hindi man nyo lang pinaglaban. Naloka naman ako itong mga administration na ito. Ano bang nangyari sa inyo? Nasaan na ba napunta yung mga utak ninyos? Ay, nako. Oh, guys. Binasa ko lang, Ano po ang kapalagayan nyo? Remember, we just assume office 12 days earlier. Hindi natin alam itong ano na to. Tingnan natin kung ano makakabuti sa paglabag ng desisyon. Agay. Remember, we haven't received a copy of the decision at that time. It came out 2 weeks after, I think, when we were given a copy of the decision. Dagdag pa niya. Oh, guys, no? Sana man lang, kung may alam kayo na ganun pala ang nangyari, dapat pinaglaban nyo. O, diba, kinausap nyo yung China, yung Pangulo, na dapat wag nyo nang kunin yung aming pag-aari. Diba, nakiusap kayo sana ng maayos. Di mas maaga sana, kumbaga na solusyonan yung problema. Hindi lalong lumala na ngayon. O di ba kaya pala malakas ang loob ng China kung bakit sila nangharas. Mayroon silang pinanghawakan. Di ngayon guys, lumalabas na ang unti-unti nang lumalabas, ang resulta. Sabi ko sa inyo, ito ay yan ang talagang gusto ni Pangulong Marcos Jr. para malaman kung sino ba ang may salarin. Agoy. Sabi pa ng dating Executive Secretary tungkol sa paggalang sa umano'y kasunduan, and I think the President Duterte was of the position that we respect this first. Sus Maria Joseph, masyado kasi malambot ito si Digong kay China no? Kasi kayo nagpakatuta kayo masyado, kaloka. Kaya tuloy, pinasukan tayo ng mga aliens dito. Naglipa na ang mga pugo. 'di ba? Nagpugaran kung saan-saan. Mabuti hindi batik-batik yung pugo. Malalaking building. Anyway, tuloy natin guys, because this is a new one. In the same manner that when the President Marcos came into office, he rescinded what the arrangement was all about agreement which we do not even know up to now what it is. Agay. Yun 'di ba? Sinabi ni Pangulong Marcos Jr., ano ba ang totoong kasunduan? Bakit kailangan i-secret deal? Parang mayroong mikos-mikos yan mga bes. Kaya ito, unti-unti nang lumalabas. Agay. Okay? Tuloy natin mga bes, ha? Intindihin nyo na lang guys yung mga binabasa ko, okay?
Gayunman, ipinagtaka ng ilang kongresista kung bakit ito ipinagpatuloy ni Duterte. Ayon, mga besyang. Duterte government ang sinasabing kasunduan sa Ayungin Shoal. Kung totoo, kahit lumabas na ang arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Ayun naman pala, di ba guys? Lumabas noong 2016, nanalo ang Pilipinas. Bakit ito naman ang Duterte admin, hindi man niya lang ipinaglaban? Bakit hinayaan niya na lang? Hindi niya lang, ang ibig kong sabihin, hindi niya ipinaglaban ang Ayungin Shoal na tayo ay nanalo noong 2016. Bakit nga ipinagtuloy ng Duterte administration? Hindi kaya, baka ano lang guys, baka malaking Farrah yarn. Hindi, joke lang guys. Sa aking kaisipan lamang yun, ha? Ang sinabi pa dito guys, the arbitral court declared that Ayungin was ours. See? It's ours guys. Sa atin po iyan. Sakop po natin. That we have sovereign rights. Si Attorney Roque nasaan? Over the area. See? We could have done what we wanted to do there. In fact, we could do anything, but we did not. Sabi niya, puna ni Mandalo yung Representative Neftali Gonzales III, pinuno ng House Special Committee on the Western Philippine Sea. Agay. Ayan na guys. Ayan na ang sinasabi natin. Grabe no, mga kababayan. Ano bang nangyari sa mundo? Ba't ganyan kayo? Pinapabayaan nyo lang, hindi nyo malang pinaglaban. Buti pa ito si Pangulong Marcos Jr. Pinaglaban niya talaga kaya yan. Nandahil sa kanyang pamumuno, lumabas lahat ng secret deal na yan. Di ba? Pasalamat tayo sa kanya. Kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa kanyang administrasyon, lumabas lahat ng mga baho ng mga tao sa mundo. Sinabi naman ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Gasmin kaugnay sa sinasabing kasunduan. Di ba sabi ni Pangulong Marcos Jr., ano ba talaga ang secret agreement na yan? Bakit hindi inalabas sa publiko? Bakit kailangan itinago? Baka nga siguro hindi sinabi kay dating Defense Secretary Lorenzana, baka sila na lang agay. Ayon kay Lorenzana, nagdala ang Duterte administration noong 2021 ng ibang repair material sa BRP Sierra Madre para kumpunihan ang maliit na bahagi ng barko para sa mga sundalo. Wala naman daw natatandaan si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Eileen Menjola Rao tungkol Chinese yan. Bakit ito si dating Pangulong Digong? Lahat na lang ng nakapaligid sa kanya puro Chinese, pati yung economic advisor niya si Michael Yang, Chinese. Puro Chinese, di kayo naloka. Eileen Menjola Rao, tungkol sa sinasabing kasunduan. Oh my goodness, anong sabi guys? Wala naman daw natatandaan, na amnesia. Guys, na amnesia, parang si Alice Go. Ayan ang uso ngayon guys walang natatandaan. Excuse me. Mga teacher ko mula grade 1 hanggang high school, tatandaan ko pa mga beswa The 2013 statement that has been discussed was a statement allegedly made by Secretary Gasmin of the DND. Sabi pa, mahaba ito guys The DFA cannot mix any determination on this one. I would have to defer to my colleagues, sabi ni Menjola Rao. Ala kayo, bakit kayo nagkanda amnesia? Ay sus, kailan lang yun guys ako 19 forgotten na yung mga teacher ko, naalala ko pa. Grabe, uso ngayon ng amnesia. Baka yan guys ang apekto ng COVID-19. Yung mga gamot na amnesia lahat ng tao, di kayo naloka. Sabi, tuloy natin.
Hinihintay pa ng GMA News Online ang reaksyon ng panig mula sa Aquino administrasyon tungkol sa isiniwalat ni Medialdea. Oh, ito na guys. umpisa ng ano guys, alabasan ng baho. Agoy, paktay tayo ni. Sino kaya ang magwawagi? Oh, see? Ayan, wala pa ang mga ano ibig sabihin, walang pang kasagutan galing sa mga dating admin ng Aquino administrasyon. Pero guys, take note nung hearing ni Senator Bato dito sa Pedialix, present po diyan si dating ES Attorney Ochoa. Malamang may patawag yan. Nako, delikado tayo mga beswa. Unang lumabas ang usapin tungkol sa umano'y gentleman agreement sa Ayungin Shoal noong nakaraang Marso mula sa pahayag ni datong spokesman. Sabi guys? Ulitin ko Unang lumabas ang usapin tungkol sa umano'y gentleman agreement sa Ayungin Shoal noong nakaraang Marso mula sa pahayag ng dating spokesman ni Duterte na si Attorney Roque. So, yeah. Siya po ang naglaglag sa dating amo niya. Sabi ko sa inyo guys, sinabi niya yan, napanood ko yung video niya. Tapos mga after ilang linggo guys, iniba yung usapan. Siya na mismo ang naglaglag. Matabil kasi ang dila nito mga bes. Marites ito. Pambansang marites. Kung ano-ano na lang guys ang binabintang niya kay Pangulong Marcos Jr. Kung nakikita nyo yung kanyang mga video ngayon mga kababayan wala na siyang maibato kay Pangulong Marcos Jr. Alam mo kung saan siya bumalik? Sa sa kayamanan ng mga Marcoses, mga bes, mga ill-gotten wealth. Wala kasi silang maibutas. So malinaw na malinaw, si Attorney Roque ang nagsiwalat. Kaya guys, magpasalamat tayo sa kanya. Dahil sa kanya, siya na po ang nagsiwalat dahil dyan sa gentleman agreement. Di kayo naloka. Yan ang sinasabi natin. Ang Diyos hindi natutulog. Yung mga tao talagang bumabati ko sa Pangulo. Ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi nyo hawak. Magugulat na lang kayo. Bakit? Tulad yung ginawa ni Attorney Roque, mga kababayan. Bigla niya na lang sinabi. Ang Diyos magaling gumawa ng paraan para maisiwalat ang mga kalukuhan sa mga nagagawa ng mga ibang tao. Di ba? Sabi, basahin, Roque Duterte at she, my gentleman. Sabi, see? Ayan guys, ayan basahin, Roque Duterte at she, my gentleman's agreement noon tungkol sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Malinaw yan yan ang sinabi ni Attorney Poke, mga bes. Alam niyo kung bakit tinawag kong Attorney Poke? Kayo nung mahalang mag-isip. Madaldal kasi ito ito, tuloy natin. Ayon kay Roque, ang naturang kasunduan ay ginawa umano ni Duterte at Chinese President Xi Jinping na pagkain at tubig lang dadalhin sa BRP Sierra Madre. Dapat guys, hindi mo lang pinaglaban ni Digong itong Ayungin Shoal, mga kababayan. Sayang. Di ba? Yun ang kasunduan nila. Dapat hindi na siya nakipagkasundo. Dapat ipinaglaban niya dahil nga nanalo tayo noong 2016 sa International Court, di ba? International law. Di kayo naloka. Ano ba nangyari dito kay Digong, mga besya? Na-over yata sa Sabi po dito guys, medyo sabi, ginawa ni Roque ang pahayag kasunod ng pambubomba ng tubig ng China sa Coast Guard sa barko ng Pilipinas na magdadala ng supply na nakasasadsad na barko. Pero binawi rin ni Roque, sabi ko sa inyo guys, 'di ba?
kinalaunan, binawi niya. Binawi niya. O, kinalaunan daw, ang naturang pahayag niya at sinabi ang naturang kasunduan ay patungkol sa status quo o walang pagbabago sa buong Western Philippine Sea at hindi partikular tungkol sa Ayungin Shoal. Ay, sus. Huwag mo kami utuin. Sinabi mo na, lumabas na sa bunganga mo. Kaya yan ang pinanghawakan ngayon ng taong bayan. Ikaw na mismo ang nagsiwalat niyan. Thank you sa iyo. At least nalaman namin ngayon. Sino ngayon ang totoong salarin? Malalaman natin dahil guys sa pagdating ng panahon. Okay? Tuloy-tuloy ng investigasyon na yan. Naku, patay tayo dyan mga base. Maraming mga tao na masangkot. Sabi pa dito, basahin, Harry Roque may nilinaw tungkol sa umano'y gentleman agreement ni ex-President Duterte sa China. Bistado na kayo ngayon. Sabi dito guys, tuloy natin. Ito guys, kortes po ng GMN Newsline. Sabi bukod dito, ilang opisyal din ng Duterte administrasyon, kabilang si Attorney Salvador Panilo, dating Chief Presidential Legal Counsel, ang nagsabing walang katotohanan ang sinasabi ni gentleman agreement. Agoy. Pero guys, mayroon ako napanood na video ni Attorney Panilo, no? Well, ayoko na sabihin, basta mayroon. Well, maging si National Security Advisor Eduardo Anyo na kalihim ng Department of the Interior and Local Government sa Duterte administration, sinabing walang katibayan na nagpapatunay ng gentleman's agreement noong panahon ni Duterte. Siguro mga kababayan, kaya walang alam ito si Secretary Anyo that time dahil baka wala siyang talagang alam. Baka sila lang, no? Ang nakakaalam. Kasi nga gentleman agreement, 'di ba, secret deal. So baka sila lang. Si 'di ba mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? hindi kayo kapalagay. Yan, taong 2021 nang pumanaw si Aquino dahil sa karamdaman mula sa ulat ni Giselle Ombe. Ayan, GM Integrated News guys ang kortesin nito. So yun mga bes, ano po ang masasabi niyo po dito? Kaya para sa akin, abangan po natin ang patuloy na investigasyon tungkol dito sa issue ng secret agreement ng China at ang dating Duterte. Guys, ang haba. Naku, naloka ako. Mahaba ito, sabi ko sa inyo. Mahaba itong usapin na ito. Kaya sabi ko nga, marami pong masasangkot na mga pangalan. Ayan na. Umpisa na po yan mga kababayan. Kaya subaybayan po natin ito, no, ang hearing sa Kongreso. So, ang sabi ni Midaldea, ang mayroong talagang agreement ay walang iba, ay mayroong kasunduan sa Ayungin Shoal, ang dating Aquino administrasyon ayon sa dating ES ni Duterte. Agay, turuan na ito guys magtuturuan na. Sino kaya ang mananalo dito guys? Aquino admin or Duterte admin? Patay tayo dyan mga kababayan. Okay? So yun guys, ako yun lang po, binasa ko lang po sa inyong lahat para malaman nyo ang nangyayari, kung ano po ang nangyari dyan sa Ayungin Shoal that time, nasa pamumuno ni Digong at ni Panot. Baka may masasabi din si guys baka mamaya madrag din yung isang aling maliit. Well anyway, at least, ayan, itong pinaka-latest updates ko po sa inyo, May 21, 2024. Mainit-init pa, mga kababayan. So, yun mga base, 11:04 PM ng gabi. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye, and bye-bye. God bless Philippines.